Good evening. Welcome po sa Usapang Loan at Online Lending Live Stream. Ngayon po ay araw ng Sabado, Mayo 25th, 2024. Saan man kayo naroroon ngayon? Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating live. Please huwag kalimutang i-like po ang ating live. And kung kayo po ay mayroon pong mga problema tungkol po sa mga online lending app, i-share nyo lang po sa ating chat box at pagtutulungan natin hanapan ng paraan paano masolusyonan. Shout out po sa lahat. Shout out kay Happy lang. Happy lang talaga. Huwag masyadong seryosohin ang mga problema sa buhay. Ang problema ay normal po yang dumarating sa ating buhay na hindi natin expected. Dumarating anytime. Shoutout po kay Rinadil Sanchez. And shoutout Sir Min Liman. Magandang gabi po. Kumusta? Kumusta ang lahat? Wala bang malakas na ulan ngayon dyan sa lugar ninyo? Pumasok na kasi daw sa Pilipinas ang bagyo. Ano yung bagyo na yun? So, dermatology, mga ula collectors. In-apply nyo ba ito? Mga kababayan ko, in-apply nyo ba ang dermatology? Shout out Tahorus. Deactivate. Okay yan. Deactivate or nag-sim po kayo?
Hello, magandang gabi. Kumusta po? Welcome sa ating live. Ang ating Blitzgiver member, Ma'am Ating. Kumusta Ma'am Ating? Maulang gabi. Buti pa dyan sa inyo no, maulan dito sa amin wala. Pero hindi siya masyadong mainit. Ano lang, sakto lang. Pero mas masarap yung may init. Pero okay lang din dahil mayroon po akong pinagawa dito sa bahay sa labas. Meron po akong kaya ang aking internet ay medyo hindi maganda. Shout out kay Ma'am Cream Pop TV, ang ating another Bliss Giver member. At very supportive sa ating live. Kumusta Ma'am Cream Pop TV? Kumusta ang negosyo natin ngayon? Shoutout kay RS. Shoutout sa ating team viewers. Ano talaga, mahina ang internet ngayon. So, depende na po yan sa inyo. Pag hinaras kayo, kayo na po ang bahala. Magandang gabi daw sa lahat, sabi ni Mainly Man. Shoutout sa ating team viewers. Fox Nuts. Wala pong katapusan yan. Marami po mayroon tayong bisita kagabi. Ano na? Magti 3 years na. Tuloy pa rin ang pagti-text blast. Shoutout kay Nancy Naungayan. Magandang gabi. So ganyan po ang mga ula. Pag mayroon po kayong hindi nabayarang utang sa kanila, asahan nyo po yung mga mura nilang malulutong. Sobrang lutong na mura. Kaya mas mabuting wag na sagutin para hindi kayo masaktan.
Rinilita Lacson, magandang gabi. Si Home Credit po ba nagsasampa sa korte ng small claim? Pwede ng ano yan, pwede nilang gawin yan kasi legal po sila. Pero ang kadalasan ginagawa nila ay sobrang kulit talaga. Oo, sobrang kulit. At mag-home visit po yan sila. I think ano na, mawawala na yung sobrang init kasi may first bagyo na tayo. So, baka sunod-sunod na yan. At saka magjo-June na. June ay tag-ulan talaga yan. Pinoy Peso ay loan shark. Mga bagong biktima, mga bago dito sa aking live, guys, manood po kayo ng aking mga video, puntahan nyo po sa aking playlist. Yan lang po ang tanging paraan para unti-unti kayong makabangon at maka-move on dyan sa problema ninyo sa mga online lending app. Kaya magtiyaga na lang po kayong manood or makinig sa ating mga video. Puntahan niyo po ang ating playlist. Yes, mayroon na namang bago. Halos araw-araw na lang mayroong bago. Kawawa naman yung mga bago. Hindi na matatapos ang ating ang problema natin sa ula dahil halos araw-araw mayroong mga bagong biktima. Oh, maraming biktima na naman, sir. Yun yung problema sa sa home credit. Oh, wala siya. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gustong pasukin. Hanggang ngayon ay wala na talagang chance dahil mas pabor ako doon umutang sa cooperative kaysa dyan sa mga ganyan, mga financing companies na sobrang pagkalaki-laki ang monthly interest. Samantalang sa cooperative, pinakamalaki na yung 2%. Oh. Yung mga co-op na mga well established na, pero yung mga baguhan pa lang, mga kaka-start pa lang, siguro nasa 10 years to 15 years, mayroon pa rin silang mga higher interest. Pero hindi na po ako sumasali doon sa mga cooperative na mga bago lang. Doon po ako sa mga billionaires cooperative na matagal na. More than 30 years. Again, RS, again and again and again. Hindi po nagpapatawad ang mga ula, lalo na kung mayroon kang hindi nabayaran na utang. O, asahan mo na sisirain talaga nila ang magandang reputasyon mo. Kaya payo ko sa inyo, manood ka ng mga videos ko sa aking playlist. Mukhang first time mo dito sa aking live. At first time mo siguro dito sa aking YouTube channel. Hindi ka nanonood ng mga videos ko pa.
Kaya para maliwanagan at matulungan, magabayan, mag-effort po kayong manood. Shoutout sa ating 12 viewers. Huwag po kayong pa-stress, Ma'am Cream Pop. Dahil po, pinagdadaanan nyo na yan. O manood po kayo RS sa ating playlist para po kayo ay magabayan at bumalik sa dati yung lakas ng loob. Shoutout sa 11 viewers. Please guys, paki-like naman po ang ating live. May award na nga kayo, Ma'am Cream Pop eh. At Ma'am Ating. Graduate na, may award pa. Di ba? Nahihiya naman tuloy ako sa iyo, Sir Minliman. Guys, gayahin niyo po. Actually, hindi lang po ikaw ang gumagawa niyan, Sir Minliman. Pero mostly, mga kababaihan nating mga subscribers at followers natin at fans. Yan talaga ang ginagawa nila. Pero yung mga lalaking sobrang apektado din sa pinagagawa ng mga ula, as per advice din po ng mga kasamahan nating mga babae dyan sa ating chat pop, sila Ma'am Cream Pop, sila Ma'am Ating,
Marami na rin ang gumagawa niyan. In fact, sila Papa Hams, sila hindi na depressed at dami na. Pero alam nyo, na ano ako na nakakahiya na parang pakiramdam ko naman hindi ganun ka yung impact ng ating mga um, guide, pero the mere fact na marami na po tayo natulungan, more than 40,000 na siguro. So ano na din, pinipilit ko na lang yung sarili ko na kahit nakakahiya, basta makakatulong sa inyo para hindi kayo sobrang magiging down at hindi kayo tuluyang parang mamatay na sa takot dahil sa sobrang panghaharas at pananakot ng mga ula. So why not hindi nyo po gagawin? So salamat po Sir Min Liman. Shout out po sa ating bagong member as Bliss Giver member. Salamat po at more blessings po sa inyo. Kiam 2019, welcome sa ating Bliss Giver membership. Salamat. Shoutout kay mahal ko self ko. Puro nood ng playlist ni Sir. Makagaan talaga ng kalooban. Yan po ang ginagawa talaga nila. Kaya po sila mabilis or napabilis yung pag-recover at pag-move on sa pinagagawa ng mga ula. Lalaki ako sir, pero aminin ko na sobrang natakot ako, pero nung narinig ko ang playlist mo sir, nagiging okay ako. Salamat Sir Min Liman sa pag-apply niyo po sa ating advice. Effective talaga pag yun ang gagawin niyo, lalo na pag ang ina-apply niyo po ay 100% dermatology, tapos makikinig pa kayo sa aking mga video sa playlist, mas lalong mapabilis talaga yung recovery ninyo. Ang ingay ng mga aso sa kapitbahay. Pati misis ko sir nakikinig na rin, dalawa na kami nakikinig. Si Papa Hubs ginawa niya Spotify. Yung iba ginawa pang FM. Ginawang FM yung ating playlist. Sinadya ko din yung playlist para tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang play niya hanggang makatulog kayo. Hanggang matulugan nyo na. Makatulugan nyo na ang aking mga video. So, thank you po. Thankful po ako sa mga gumagawa ng aking advice or sundin ang aking advice para lang talaga maka-recover or makaahon. Sila Ma'am Ating, ganyan din ginagawa. Sila Ma'am Cream Pop TV. Di ba? Di ba Ma'am Ating at Ma'am Cream Pop? Minsan din habang gumagawa si Ma'am Cream Pop TV ng ng kaniyang mga cake ay nakikinig sa ating mga video. Asa na yan si Kiam 2019? Naligaw na siguro nung pagpa-member niya. Hindi na nakabalik. So guys, again, uulitin ko maiiwasan natin ang pagkabaon sa utang or umasa sa utang kapag sa umpisa pa lang ay sinasanay na natin yung sarili natin na magtiis at mag-ipon. So, marami nagsasabi na mahirap mag-ipon dahil kulang daw ang sahod. Actually, hindi talaga magbe-base yan sa laki ng sahod. Kasi ang tamang formula para makaipon ay income minus savings equals expenses. Ang nakasanayan kasi natin, income minus expenses equals savings. Ang problema, laging kulang. So, ano ba dapat gawin kung halimbawa maliit lang ang inyong income? So, kumurot lang kayo kahit konti sa inyong income at itago nyo po or i-save nyo po. As per experience, mas maganda mag-save sa cooperative. Ilagay nyo po sa share capital bukod sa kuha kayo ng dividend.
every year. So, pwede ninyo i-loan. Kung magka-emergency man, pwede ninyong i-loan ang inyong share capital. Wala ng requirements at makukuha nyo agad. So, yan yung kagandahan kapag kayo po ay nagsisave sa cooperative. Kaya maghanap po kayo ng magagandang cooperative, top performing cooperative at well-established na cooperative dyan sa lugar ninyo para mag-start na po kayong mag-ipon. Kahit 100 lang every week hanggang, alam nyo, nakaka-excite nakakagaan sa pakiramdam na nakikita mo yung mga ipon mo kahit naghirap ka na, pero hindi yan mangyayari kung walang adjustment na gagawin ninyo sa pang-araw-araw ninyong ang tawag dito, lifestyle. So, kung pwede, dagdagan ang income, source of income para po mas lumaki ang maiipon, or tiis-tiis talaga. Kailangang ipikit ang mga mata sa mga ang daming mga promos at mga discounts ngayon na naglipana sa paligid. No. Mag-check ka lang sa inyong Shopee account. Hindi mo napansin na napa-check out ka na. Nanonood ka lang ng live sa TikTok, maya't maya na kailangan magtiis at kailangan disiplinahin ang sarili para hindi po tayo mauwi sa problema at mauwi sa pangungutang sa bandang huli. Si Ma'am Bell, baka saan kaya si Ma'am Bell? Si Ma'am Bell siguro naggala. Naggala si Ma'am Bell. Mamaya lalabas yun mamaya, or di kaya naliligo sa ulan. Nandito si Ma'am Bell kagabi, dito si Ma'am Bell, di ba? Ay, kagabi ba yun? Hindi, parang kagabi yun nandito si Ma'am Bell, or nung nakaraan pa, or nakalimutan ko na. Shoutout sa ating 9 viewers. Please huwag kalimutan kong i-like ng ating live. So 30 minutes na po, 31 minutes na pala ang nakalipas. Ang bilis-bilis ng mga oras. Ang bilis ng oras. Wala na talaga si Kiam 2019. Yung boses niyo, sir, nakakagaan sa pakiramdam, lalo na yung bago lang, sir. Kaya salamat, sir, sa gabay at kailangan din talagang tulungan ang sarili. Yes, hanggang guide lang ako hanggang gabay lang ang kaya kong gawin. Pero ang mag-decide kayo talaga. At the end of the day, kayo talaga ang gagawa ng desisyon at ang bali yung resulta ay magbe-base sa ginawa ninyong desisyon. Nasa inyo po yan. Nandito na si Kiam 2019. So again, maraming salamat sa pag-join mo po sa Bliss Giver Member or Bliss Giver Membership, and welcome po Kiam 2019. Maraming salamat po at more blessings po sa inyo. Yes po, sir, kahit po magpuyat sa paggawa ng cakes, para po magkapira, ayaw ko na po maghiram, lesson learn na po sa akin itong
nangyari sa ula, double sipag anid po natin makayanan din po natin. Yes, kailangan talagang matuto din tayo. O, yun din po siguro ang rason kung bakit tayo ay nagkakamali. Kasi from there, uh, kailangan mong anuhin ang iyong sarili. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili para ikaw ay makabangon. Shoutout sa ating 11 viewers. Please huwag kalimutan pong i-like ang ating live. Shoutout sa ating 12 viewers. So, ang dami ng Sir, sa contacts po, gaano katagal bago sila? Actually, yung sa contacts po ay madali lang. Siguro matagal na yung isang buwan. Pero kailangan pong kayo sa contacts ninyo, anong tawag dito, text blast. Sa pagsabihan nyo po sila na kung sakaling mayroon pong magte-text sa kanila or tatawag, ibapa-block agad nila yung mga number na yon. Kung ang pakay nito ay pamamahiya sa iyo dahil ikaw po ay na-hack at saka na-scam. Mayroong mga maniniwala, mayroon ding hindi. Nyo lang, paliwanag nyo lang doon sa text. Text blast din kayo. Send to Mini. Lahat ng nasa contacts mo, mag-send kayo ng message. Huwag mo nang antayin na mag-reply sila na naniniwala sila sa inyo. Enough na yon na nag-send ka sa kanila ng text messages. Maniwala sila or hindi, kailangan mo na talagang magpalit ng number. Otherwise, guguluhin ka pa rin nila kasama ng iyong mga contacts. Yung mga contacts na hindi ka na intindihan, yung mababa ang tingin sa inyo, siguro papagalitan ka or mas lalong ipapahiya ka nila. Kaya wag mo nang antayin na maniniwala sila sa iyo.
Hangga't maaari ay ano, yung lahat talaga. Hindi lang anim. Lahat, anuhin mo. Mag-abiso ka sa kanila para hindi ka mapahiya. Nananahimik niya sa Ma'am Cream Pop TV at saka si Ma'am Ating. Anong ginagawa kaya nila? Ma'am Ating, ano nang ginagawa ninyo? Ma'am Cream Pop? Shoutout sa ating 9 viewers. Nakikinig lang pala. Samahan niyo po ako para hindi po ako na ano eh. Hindi ako mabagot. Sobrang bilis ng oras. Nilagyan ko nga ng orasan yung ano, digital na orasan yung aming kitchen kung saan madalas ay doon ako tumambay pag halimbawa doon ako nagtatagal kapag kumakain. So para makita ko yung oras agad. Yun kasi hindi ko napapansin sa cellphone eh. So ngayon ay may orasan na doon sa kitchen kaya makikita ko na agad kung kailangan ko na bang mag-live. Salamat Ma'am Ating. Alam ko naman na hindi niyo ako iiwan. Si Mami Isel ay sobrang busy lately, lalo na ngayon Sabado, busy po yun. Kaya we cannot expect na nandito siya palagi sa live, but nagre-replay po siya every day. Oh, every day kasi talaga yan siya nagre-replay. 6 person lang po talaga naka-save sa phone ko. Oy, 6 person? Buti naman no, hindi sila na confused kung bakit. Imposible kasi na 6 person lang ang lagay mo sa inyong phone book. At the age of 18 years old, ang dami mo ng taong nakilala at it's sigurado ang dami na ng numbers na nakolekta mo. Siguro sa panahon ng unang paglabas ng mga cellphone, understandable na siguro mahirap ka lang 2 or 3 na naka-phone book. Pero sa panahon ngayon na halos lahat ng tao may cellphone, hindi yan very impossible. Buti na lang naniwala sila na 6 lang. Shoutout sa 8 viewers. Forty-three minutes na po ang nakalipas.
Sige po. Salamat mainly man. Salamat po sa pagdalaw at pagsuporta po sa ating live ngayong gabi. Kami din po, aray po. Kami din po ay kailangan ding matulog ng maaga. Pagkatapos ng aking live, after ko gagawin yung report, ay matutulog na din dahil bukas is it's a church day dahil Sunday po bukas. Kailangan po natin yan for our spiritual strength. Salamat po, mainly man. Kindly regards din po sa pamilya ninyo at sa wife mo. Thank you very much sa inyong pagsuporta at pakikinig pala ng aking mga video sa playlist. So, eksaktong 1 oras lang ang ating live ngayon at magpapahinga na din po tayo. So, 15 minutes na lang ang natira. Anyway, good night at mag-ingat po kayo palagi. Mainly man and wife. Oh, Ma'am Ating, ano nang ginagawa mo Ma'am Ating? Ma'am Ating, Ma'am Primpap TV. Cam 2019. So mayroon na ba kayong napusuan or nakitang magandang cooperative diyan sa mga lugar ninyo? So maghanap kayo guys, kahit 50 pesos tinatanggap yan ng cooperative kung mag-savings kayo. Hindi problema. Ang piggy bank kasi madali lang siyang butasan. Ako dati dati hindi naman mahirap sa akin kasi ang aking piggy bank dati nilalagay ko dito sa private room or dito sa home office ko. Hindi siya mapapasok kasi nakalock naman siya. Pero napansin ko na parang ang tagal. Last time kasi ang inabot ng 100 plus ang ang iniipon namin is 20 pesos. So umabot siya ng mga around 138,000. So pero hindi yun isang buwan lang, mga nasa mga nasa 6 months. Samantalang kung direkta mo siyang ipunin sa cooperative, at least tumutubo siya. Sa cooperative kasi kadalasan ang interest ay nasa 3 to 5%. Kaya malaki na tubo niya. Akala ko ako lang din dito ang mabagal ang net. Pati pala dyan. Nakalimutan ko pala. Nagbayad na ako ng internet ko kahapon. Tapos nakalimutan ko, mayroon palang ilang araw na hindi gumana yung internet. So, ewan ko, sa Monday pa siguro ako tatawag para ma-refund. Siguro mga mga 4 na araw na walang hindi maayos yung connection ng internet. Kailangan ko po yung refund. Kasi madalas naman ako tumatawag para magpapa-refund sa PLDT. Ina-approve naman nila. Kasi 'di ba, pag walang internet, tatawag ka sa kanila, mayroon kang ticket number. Makikita nila yan na may aberya sa lugar. Sayang din kasi. Ako po, sir, BDO 500 po, maintaining balance savings po siya. Actually, ang BDO kasi ma'am, Kiam 2019, ang interest po nila is 0.0125. Ang mga bangko, self-keeping lang yan. Kung interest ang habol, wala yan. Wala yung bangko. Kaya, huwag kayong huwag kayong maingay. Wala na po akong pera sa bangko. Ginagamit ko lang ang bangko for my business. Pasok, labas. Pero yung mga savings ko, wala na sa bangko. Nasa cooperative na. Or sa mga digital bank. Mayroon akong digital bank na ginagamit, ang Maya. So, naka-goal
6% po per, ano yun, per annum. Less mo siya ng 20% na withholding tax. Nababawasan kasi ng 20% na withholding tax. Samantalang, sa cooperative, wala pong withholding tax. Tax-free po siya. Yun yung kagandahan. Ganun ba? Automatic? Sa amin, kailangan pang itawag sa PLDT. Kailangan pang itawag at kailangan pa ng approval. Napakababa ng interest ni ano. Mayroon akong account sa BDO. Mayroon akong kabayan savings sa BDO. Since ano pa po yan? Since 2012. No, not 2012. 2012 pag umuwi na pala ako niyan. First abroad ko is 2010. 2010 pala. Kasi papaalis ako nun eh. Nagpunta po ako sa Ortigas para magbukas ng aking kabayan savings. Then, mayroon po akong savings din na sa branch nalapit sa amin. Pero ngayon, maintaining balance na lang. So, ang kabayan savings, wala kasing ano yan, zero maintaining balance. Yung mga remittances ko, mga mayroong padala mula po sa labas, yung halimbawa, yung aking sahod sa YouTube ay dinadaan ko sa aking kabayan savings. Pero, saglit lang, ililipat ko na naman siya sa cooperative. Kasi wala nga interest. Walang interest. Ang mayroon akong checking account sa BDO din, pero hindi yung Unibank. Sa BDO Network Bank ako. Naka-checking account. Naka-checking account din ako sa RCBC at saka sa Union Bank. Mga checking account lang. Pero yung mga savings ko wala na. Tinanggal ko na sa mga bangko. Maganda pala yung globe. Kaso lang ang globe dito sa amin, ma'am, ay hindi pa siya very common. At yung fiber nila, hindi ko alam kung maganda ba. Ano kasi, matagal na ang PLDT dito sa amin. Nag-start po ako mag-PLDT nung 20, kailan ba? 2015. 2015? And, magti 10 years na po ako sa PLDT. Dalawa po ang account, sa bahay at saka sa aking negosyo. Hmm, 7 minutes na lang po, guys. 7 minutes na lang. At matatapos na ang ating live. Ang tataka ako, bakit kaya pag wala pang live, parang ano naman, puno ako ng strength. Pero pag nag-live na, unti-unting bumababa yung aking lakas. So, ibig sabihin, yung mga nagla-live, live selling, ano pala yun, no? Nakakapagod pala yun. Ako nga, wala nga akong binibenta, pero nagsasalita lang ako. Lalo na yung kung may binibenta, tapos wala pang benta. Kawawa naman, no? Kaya kadalasan pag napasok ako sa live, kahit wala akong planong bibili na lang ako. Pero siguraduhin ko na yung item na bibilhin ko ay magagamit ko. Dati kasi, ano lang parang trip-trip lang. Ngayon, ang mga item nandoon sa stock room, hindi nagagamit. Sayang yung pera.
Hello, hello, welcome, welcome. Oy, dumating ang ating another Blessed Giver member. Magandang gabi, Ma'am Robeline Barbosa. Kumusta po kayo, Ma'am Robeline? Salamat po sa paghabol niyo. Malapit na tayong matapos. Then, sa Monday na po tayo magkita-kita. Dahil Sunday po bukas, wala po tayong live. Magpapahinga po tayo, magpapahinga. Pahinga din pag may time. Good night din po, Kiam 2019. Salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat, mamahal ko, self ko. Guys, huwag niyo kalimutan na makinig ng ating mga programa sa inyong playlist. Sa ating playlist. Uh, para po kayo po ay magabayan at bumalik sa dati ang inyong lakas ng loob. Ah, sumaulan talaga dyan. I think sa bandang Luzon, yun yung parang mayroong malakas na ulan. Dito sa amin naman sa banda sa Mindanao ay pabugso-bugso lang. May mga part na mayroong malakas na ulan, meron din wala. Kami sa dito sa lugar namin wala pong ulan.
So guys, it's already 1 hour. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga Blessed Giver member. Sa bagong Blessed Giver member natin si Kiam 2019. Thank you very much. Salamat kay Ma'am Kimpap TV, Ma'am Ating, and Ma'am Robelyn Barbosa. Thank you very much po sa inyo. Sa ating mga bagong biktima, please manood lang po kayo or makinig ng ating mga gabay sa ating playlist. And then sa lahat ng mga bisita ngayong gabi, thank you very much po sa inyo at God bless po sa ating lahat. More blessings sa inyong lahat at sa atin. And see you again sa Monday, alas 8 ng gabi. Thank you very much. Happy weekend guys. And good night po everyone. Paalam, Ma'am Kimpap TV, Ma'am Ating, maraming thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay or pagsuporta sa ating live. Mahal ko, South ko, thank you very much din po. Mainly man, thank you very much. Shoutout sa ating 10 viewers na humabol. Pero kailangan na po nating magpaalam dahil po marami pa po tayong gagawin. Thank you guys. Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kaso sa korte na isa sa mga pananakot ng mga online lending app kapag kayo ay hindi nakapagbayad sa kanila. Magpapadala sila ng text at tatawagan nila kayo na magsasampa sila ng kaso sa korte kapag hindi kayo nagbabayad. Ikaw naman, hindi mo alam ang kalakaran at ang iyong rights bilang isang na may utang, natatakot ka agad. Kaya pag nakakarinig or nakakabasa ka ng kaso, hindi ka na makakatulog sa buong gabi. Kakaisip, maghahanap ng pera kung saan ka makakuha para pambayad sa kanila. Ito yung ginagamit na estilo ng mga ula para linlangin kayo at mapuwersa kayong magbayad ng inyong mga utang sa kanila. By the way, ang kaso lang na pwede sa korte kapag ang pag-usapan ay utang, yung mga malalaking utang po, yung bilong sa estafa case, yun po yung tinatanggap ng korte. Ano ba yung mga estafa case? Yung mga nanluloko ng malaking pera, yung nag-i-issue ng mga bouncing check, o yung cheque na walang laman. Yun po yung mga kaso na pwedeng idulog or isampa sa korte. Pero yung mga OLA na ang utang lang ay 1,000, 2,000 hanggang 10,000, nagsasabi pa nito na magsampa ng kaso ay online lending app. Wala pong katotohanan yan. Dahil yung kaso po sa korte ay kailangan din po na gumastos. At mas malaki pa ang gagastusin nito kaysa inutang mong pera. So hindi magsasayang ng pera o magsasayang ng panahon ang mga online lending app para idulog ito sa korte. At based po sa experience ko dito sa mga online lending app mula noong 2017 hanggang ngayon, wala pa pong nasampahan ng kaso. Kasi nga ang gagastusin nila kung halimbawa yung mga hindi nagbabayad ay talagang sasampahan nila ng kaso, mauubos yung pera nila. Hindi magtatagal ay magsasara sila. Dahil marami ang hindi nagbabayad kaysa nagbabayad. Noong una siguro marami ang nagbabayad kaysa mga hindi nagbayad. Pero nitong mga nakaraang buwan at itong nakaraang taon, lalo na sa pandemic, mas marami ang mga hindi nagbabayad ng sakto sa tamang panahon compared sa mga nagbabayad. Kaya kung lahat yon mga hindi nagbabayad ay sasampahan nila ng kaso, sigurado mauubos yung pera nila at hindi magtatagal, magsasara sila. Mas mabuti nga gagawin nila yon para magkaalaman din na yung estilo nila sa pagpapautang ay hindi tama at labag ito sa batas.
isa din yan sa mga dahilan na ayaw din nilang magsampa ng kaso dahil po mabulabog sila na illegal yung ginagawa nila, na isa silang loan shark. Nagpapautang ng maliit na halaga pero yung interest sobrang laki. At bawal po yun sa batas natin. Kaya hindi po talaga sila nagsasampa ng kaso. Ang pananakot ay, ganitong estilo ay pawang pananakot lamang ng mga online lending app. So huwag kayong matakot at huwag kayong magpapadala sa kanilang mga text at mga tawag. Sana po ay nasagot namin ang mga katanungan nyo. Hanggang sa muli po. And by the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong videos. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, please po paki-share and like na lang, like din po. Like and share and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. See you around.